Noong unang panahon, sa isang malayong bayan sa pagitan ng burol at dagat, may isang mag-anak na kilala sa pagkakaiba ng kapalaran. Sila ay 10 magkakapatid, ipinanganak sa iisang ina, ngunit nagkawatak-watik nang sila'y lumaki dahil sa kahirapan. Ang kanilang ama, si Mang Ambo, ay isang mangingisdang minsang umasenso ngunit bumagsak nang masira ang bangka sa isang bagyo. Ang ina naman nila, si Aling Rosa, ay may pusong busilak at palaging naniniwala na, ang kayamanan ay nasa kabutihan, hindi sa ginto. Ngunit iba-iba ang naging landas ng 10. Isa, Adrian ang panganay, lumuwas sa lungsod at yumaman sa kalakalan. 2, Bianca masinop at matalino, nagturo sa baryo. 3, Crispin masipag ngunit malas sa buhay, laging lugmok sa utang. 4, Dalisay mabait at mapagbigay, kahit siya'y kapos. 5, Emilio naging sundalo, palaban at matuwid. 6, Felisa na pangasawa ng mayamang negosyante. 7, Gregorio mahilig sa sugal, kaya't lagi sa kapahamakan. 8, Helena tahimik at relihiyosa, madalas sa kumbento. 9, Isko bata pa noon, pangarap maging inhinyero. 10, Julian ang bunso, pinakamahirap sa lahat, laging nagugutom ngunit may pinakamalawak na pangarap. Isang araw, isang misteryosong matandang lalaki ang dumating sa kanilang bayan. May dala siyang lumang kahon na sinasabing naglalaman ng lihim na kayamanang makakapagpabago sa buhay ng sinumang magkakapatid na magtatagpo muli. Ngunit ang kondisyon, mas mahigit, tanging ang magkakapatid na muling magbubuklod ng walang inggit at kasakiman ang makakakuha ng biyayang ito. At doon nagsimula ang kakaibang paglalakbay ng 10 magkakapatid, mula sa paghihirap, galit, at pag-ibig, patungo sa tunay na kayamanan ng pamilya. Lumipas ang maraming taon mula nang magkawatak-watak ang 10 magkakapatid. Ang bawat isa ay may sariling daan, may nakatira sa lungsod, may naiwan sa baryo, at may napadpad sa malalayong pulo. Isang araw, sa pamilihang bayan ng Sandario, nagtagpo ang 3 sa magkakapatid, Bianca, Crispin, at Julian. Si Bianca, na ngayon isang guro sa baryo, ay bumibili ng tisa at papel para sa kanyang mga estudyante. Si Crispin, nakatungo sa gilid, ay nagbebenta ng lumang gamit, lumang relo, pinggan, at sapatos na punit. At si Julian, ang bunso, ay nag-aalako ng prutas at gulay sa kariton. Hindi nila agad napansin ang isa't isa. Ngunit nang bumunggo si Julian kay Bianca, napatingin ito at napatigil. Mas mahigit, Kuya Crispin. Bianca, Julian. Sabay-sabay silang nagulat, parang isang panaginip ang muli nilang pagkikita. Umupo silang 3 sa tabi ng pamilihan, at doon nila muling pinag-usapan ang nakaraan. Si Bianca ang unang nagsalita. Mas mahigit, naalala niyo ba ang sinabi ni Inay noon? Nababalik ang ating kapalaran kung tayo'y magsasama ulit. Napayuko si Crispin. Mas mahigit, anong silbi ng pagsasama kung wala namang pera? Lahat tayo naghihirap. Ngunit ngumiti si Julian, ang bunso. Mas mahigit, hindi lahat ng yaman ay pera, kuya. Minsan, ang pagkakaisa ay mas mahalaga. Habang sila'y nag-uusap, isang malamig na hangin ang dumaan, at mula sa malayo, isang matandang lalaki ang muling lumitaw, ang may dalang lumang kahon. Ngunit ngayon, nakatingin siya diretso kay Julian. Mas mahigit, bata, ikaw ang unang nakakita ng liwanag. Ngunit tandaan, ang susi sa kahon ay nasa puso ng 10 magkakapatid. Hanapin mo sila. At sa isang iglap, naglaho ang matanda, iniwan silang 3 na nagtataka kung totoo nga bang nangyari iyon. Mula noon, napagpasyahan nila ni Bianca at Crispin na magsimula ng paglalakbay, upang hanapin ang kanilang mga kapatid at muling buuin ang pamilya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang 3, sina Bianca, Crispin, at Julian, sa kanilang paglalakbay. Bitbit nila ang pag-asang muling mabubuo ang kanilang pamilya at matutuklasan ang lihim ng lumang kahon na dala ng mahiwagang matanda. Unang tinungo nila ang lungsod ng San Eustacio, kung saan sinasabing naroon si Adrian, ang panganay, na ngayon may-ari ng malaking tindahan ng tela at ginto. Pagdating nila sa lungsod, hindi na nila halos makilala ang lugar, mataas na gusali, maraming karwahe, at mga taong abala sa pangangalakal. Huminto sila sa harap ng isang malaking gusali na may nakasulat, "Mas mahigit, Adrian at Co., kalakal ng kayamanan." Pumasok sila at sinalubong ng mga gwardya. Ngunit nang marinig ni Adrian ang pangalan ng kanyang mga kapatid, agad niyang pinapasok ang mga ito. Ngumiti si Adrian, ngunit halatang nagbago siya, mag-ara ang suot, ngunit malamig ang mga mata. "Mas mahigit, matagal ko nang alam na darating kayo," sabi niya. "Ngunit bakit ngayon lang? Nasaan ang iba?" Ipinaliwanag ni Bianca ang tungkol sa matandang lalaki at sa lumang kahon. Ngunit ngumiti lamang si Adrian.
Mas mahigit, mga alamat lang yan. Ang totoo, ang tunay na kayamanan ay nasa pagsisikap. Hindi ko na kailangan ng pamilya para umangat. Namalas ni Julian ang ginto at alahas sa paligid, ngunit tila wala itong kislap sa kanyang puso. Mas mahigit, kuya, hindi naman namin gusto ang kayamanan mo. Gusto lang naming mabuo ulit tayo. Sandaling natahimik si Adrian, ngunit bago pa siya sumagot, dumating ang isang babaeng elegante, si Felisa, ang ika-anim na kapatid. Mas mahigit, Julian, Bianca, Crispin, Ate Felisa, sabay-sabay nilang bati, yamakap si Felisa sa kanila, luhaang parang bumalik ang mga taon. Mas mahigit, hindi ko akalaing muli tayong magkikita. Miss ko na kayo. Ngunit si Adrian ay nanatiling tahimik, tila nag-aalinlangan pa ring makiisa. Bago sila umalis, iniabot ni Felisa ang isang maliit na piraso ng kahoy na may ukit ng araw. Mas mahigit, ito raw ang tanda ng pagkakapatid. Matagal ko nang tinatago mula kay inay. At sa pag-alis nila, napansin ni Julian na ang kahoy ay biglang nagliwanag, tanda na isa na sa 10 susi ang natagpuan. Mula sa lungsod, naglakbay sina Julian, Bianca, Crispin, at Felisa patungo sa hilagang bahagi ng bansa, sa paanan ng kabundukan ng Amianan. Narinig nila roon nakatira si Emilio, ang kanilang kapatid na sundalo, kasama si Helena, ang relihiyosang kapatid na madalas sa kumbento. Mabundok ang daan, at ilang araw silang naglakad. Madilim na kagubatan, malamig na hangin, at mga alon ng ulap ang bumabalot sa paligid. Ngunit kahit pagod, hindi sumuko si Julian. Mas mahigit, sabi ni inay noon, kung mahirap ang daan, ibig sabihin may magandang hantungan. Pagdating nila sa kampo ng mga sundalo, sinalubong sila ni Emilio, matikas, suot ang lumang uniforme, ngunit may sugat sa balikat. Mas mahigit, mga kapatid. Masigla niyang bati, hindi ko inaasahang makikita ko pa kayo rito. Anong sadya ninyo sa kabundukan? Ikinwento ni Julian ang tungkol sa lumang kahon at ang misyon nilang buuin muli ang 10 magkakapatid. Ngunit natawa si Emilio, mas mahigit, kahon, matandang mahiwaga. Ha! Ako'y nakipaglaban sa digmaan, at wala akong nakita kundi pawis at dugo. Wala nang hiwaga sa mundo. Ngunit biglang dumating si Helena, nakasuot ng puting belo at may hawak na rosaryo. Tahimik siyang lumapit at nagsabi, mas mahigit, may mga bagay na hindi nakikita ng mata, kuya. Minsan, ang himala ay dumarating sa anyo ng pamilya. Nagtagpo ang tingin ni Helena at Julian, pareho silang naniniwala sa kabutihan. Hinawakan ni Helena ang piraso ng kahoy na may ukit ng araw na dala ni Felisa. Nagliwanag ito ng marahan. Mas mahigit, tama ka, Julian, wika ni Helena. Ang liwanag ay muling nabubuo. Pero hindi pa kumpleto. Bumantong hininga si Emilio at tumingin sa langit. Mas mahigit, kung ito ang kagustuhan ni inay, sasama ako. Marami na akong labang dinaanan, isa pa siguro ay para sa kapayapaan ng ating pamilya. At sa gabing iyon, habang sila'y nagkakampo sa tabi ng apoy, naramdaman nilang parang may dumadaloy na mainit na hangin. Gatlang tila ba may puwersang nag-uugnay sa kanilang mga puso. Isa na namang tanda ng pagkakaisa ang nakuha nila, isang bakal na bituin mula sa medalya ni Emilio, na biglang umilo ng damaykit sa kahoy na may araw. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay mula sa kabundukan, nagtungo sina Julian, Bianca, Crispin, Felisa, Emilio, at Helena sa timog na bahagi ng bansa, sa bayan ng San Tiburcio, na kilala sa mga sagalan at bahay-aliwan. Doon daw huling nakita si Gregorio, ang ika-7 kapatid, na minsang nang-arap yumaman sa mabilis na paraan ngunit nalulong sa sugal. Pagdating nila sa bayan, sumalubong sa kanila ang mga ilaw ng kasino, hiyawan ng mga tao, at tunog ng barya na naglalaglagan sa mga mesa. Tahimik na naglakad si Julian, hawak ang piraso ng kahoy at ang bituin na galing kay Emilio. Mas mahigit, hindi ko alam kung anong sasabihin natin kay Kuya Gregorio, wika ni Bianca. Baka ayaw niyang sumama. Alam mo naman siya, mainitan ang ulo. Nakita nila si Gregorio sa loob ng isang sagalan, pawis, nakatitig sa baraha. Ang huling barya niya ay nasa mesa. Nang matalo siya, napahampas siya ng mesa at halos magwala. Doon siya nilapitan ni Julian. Mas mahigit, Kuya Gregorio. Julian, gulat niyang tugon. Anong ginagawa mo rito? Tahimik si Julian sandali bago nagsalita. Mas mahigit, hinanap ka namin. Gusto ka naming isama. Muling buuin ang pamilya. Ngunit natawa si Gregorio, mapait ang ngiti. Mas mahigit, pamilya. Anong silbi ng pamilya kung gutom ang laman? Ang sugal na lang ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Lumapit si Emilio, ang kapatid na sundalo, at hinawakan ang balikat ni Gregorio. Mas mahigit, ang sugal ay hindi pag-asa, kuya.
Isa lang iyang anino ng kasakiman. Ang tunay na lakas ay nasa pagtitiwala sa sarili. Tahimik ang lahat. Naluha si Gregorio, ngunit bigla siyang tumalikod. Mas mahigit, hindi ko alam kung bumalik sa inyo. Napakaraming kasalanan ko. Ngunit nilapitan siya ni Helena, marahan, dala ang rosaryo. Mas mahigit, lahat tayo nagkakamali, Gregorio. Pero hanggat marunong kang umiyak, marunong ka pang magbago. Bumagsak ang luha ni Gregorio. Kinuha niya ang lumang barya sa kanyang bulsa, ang una niyang panalo bago siya nalulong sa bisyo, at iniabot ito kay Julian. Mas mahigit, ito lang ang natira sa akin. Kung ito ang paraan para makabawi ako, tanggapin ninyo. Nang sumama na siya sa kanilang paglalakbay, nagulat ang lahat ng ang lumang barya ay biglang lumiwanag at damaykit sa kahoy na may araw at sa bituin ni Emilio. Isa na namang piraso ng hiwaga ang nabuo. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Gregorio, hindi dahil sa sugal, kundi dahil sa pag-asa. Mula sa bayan ng Sugal, nagtungo ang magkakapatid sa silangang bahagi ng lupain, sa bayan ng San Lirio, isang payapang lugar na napapaligiran ng mga palayan at ilog. Doon nakatira si Dalisay, ang ikaapat sa magkakapatid, na kilala sa kabaitan at pagiging mapagbigay kahit sa gitna ng kahirapan. Pagdating nila, nakita nilang abala si Dalisay sa pagtulong sa mga magsasaka. Basang-basa siya ng pawis, ngunit nakangiti habang nag-aabot ng pagkain sa mga batang gutom. Mas mahigit, Ate Dalisay. Sigaw ni Julian habang kumakaway. Napalingon si Dalisay, at sa isang iglap ay napahinto sa kanyang ginagawa. Tumakbo siya at niyakap si Julian ng mahigpit. Mas mahigit, akala ko'y di na tayo magkikita, bunso, sabi niyang umiiyak. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Isa-isa nilang ipinakilala ang mga kasama, sina Bianca, Crispin, Felisa, Emilio, Helena, at Gregorio. Isinalaysay nila ang tungkol sa matandang lalaki at sa lumang kahon na nagliliwanag sa tuwing may nagkakaisang kapatid. Tahimik si Dalisay habang nakikinig. Pagkatapos, ngumiti siya. Mas mahigit, kung iyon ang tadhana, tutulungan ko kayo. Pero bago yan, may kailangan akong gawin. Itinuro niya ang malapit na bukid, tuyo, bitik-bitik, at halos walang ani. Mas mahigit, ang lupa rito ay nagagalit. Walang ulan, at ang mga magsasakay nawawalan ng pag-asa. Hindi ko kayang iwan sila. Lumapit si Julian. Mas mahigit, ate, tutulungan ka namin. Baka ito ang paraan para maipakita natin sa langit na karapat-dapat tayo sa hiwaga ng kahon. Nagkaisa silang magtulungan. Si Emilio at Gregorio ay nagayos ng mga irigasyon. Si Bianca at Felisa ay nagluto at nagpakain sa mga bata. Si Helena ay nagdasal kasama ng mga madre. At si Julian, tinulungan si Dalisay sa pagtatanim. Nang matapos nila, bumuhos ang ulan, unang beses sa loob ng 3 buwan. Lahat ng magsasaka ay nagsigawan sa tuwa. Lumapit si Dalisay kay Julian at iniabot ang lumang palayok na taglay niya mula pa kay inay. Mas mahigit, ito ang simbolo ng kasipagan at kabutihan. Kung totoo ang inyong misyon, ito'y magiging liwanag ng pag-asa. At tulad ng dati, nang idikit ni Julian ang palayok sa kahoy, bituin, at barya, nagningning ito ng ginto. Isa na namang susi ng pagkakapatiran ang nabuo. Sa gabing iyon, nagtipon silang 8 sa ilalim ng buwan. Tahimik silang nagdasal para sa 2 kapatid na natitira, si Isko, na pangarap maging inhinyero, at si Adrian, ang mayamang hindi pa rin ganap na nagbubukas ng puso. Makaraan ng ilang araw, naglakbay ang 8 magkakapatid patimog, sa isang bayan na tinatawag na San Marcelo, kung saan may ipinapatayong tulay sa ibabaw ng malawak na ilog. Doon daw nagtatrabaho si Isko, ang ika-9 sa magkakapatid, ang batang minsang nangarap maging inhinyero upang makatulong sa mga mahihirap. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang tulay, kalahating natapos, kalahating sira. Ang mga manggagawa ay mukhang pagod at gutom. Sa gitna ng tulay, may isang binatang abala sa pagguhit ng plano sa isang kahoy na mesa, si Isko. Nang marinig niya ang tawag ni Julian, napatigil siya. Mas mahigit, Isko, sigaw ng bunso, Julian, Ate Bianca, Kuya Emilio. Isa-isa niyang niyakap ang mga kapatid. Ang saya sa kanyang mukha ay parang ilaw sa madilim na umaga. Mas mahigit, hindi ako makapaniwala. Akala ko'y di ko na kayo makikita. Nagkwentuhan sila ng matagal, at ipinaliwanag ni Julian ang tungkol sa lumang kahon at sa kanilang misyon na muling pagsamahin ang 10 magkakapatid. Ngunit saglit na natahimik si Isko. Mas mahigit, gusto kong sumama, wika niya, pero hindi ko pa natatapos ang tulay na ito. Maraming umaasa rito. Kapag bumagsak ito, maraming buhay ang masasaktan. Ngumiti si Dalisay. Mas mahigit, tulad mo, Isko, dati akong gustong iwan ang mga tao sa bukid.
Pero natutunan ko, minsan, ang kabutihan sa iba ay bahagi ng ating tadhana. Nagsama-sama ang magkakapatid upang tulungan siya. Si Emilio at Gregorio ang nagbuhat ng mga kahoy at bakal. Si Bianca ang gumawa ng plano sa pagbilang ng materyales. Si Julian at Isko ang naglagay ng mga pako at tali. Habang si Helena at Dalisay naman ay nagdala ng pagkain at nagdasal para sa ligtas na pagtatayo. Matapos ang 3 araw, natapos nila ang tulay. Tinawag ito ng mga tao na, tulay ng pag-asa. Nang ihulog ni Isko ang huling pako, biglang lumitaw ang misteryosong matandang lalaki, ang may dalang lumang kahon. Mas mahigit, magaling, mga anak. 8 na kayo. Isa na lang ang kulang upang mabuksan ang kayamanan ng pagkakapatiran. Iniabot ni Isko ang bakal na pako na ginamit niya sa tulay. Mas mahigit, ito ang simbolo ng sipag at pangarap. Ipagpatuloy ninyo. Nang damaykit ang pako sa mga naunang tanda, kahoy, bituin, barya, at palayok, muling nagningning ang liwanag, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit napansin ni Julian ang kakaiba, sa dulo ng liwanag, may anino ng taong nag-iisa sa malaking bahay sa lungsod. Si Adrian, ang panganay. Tahimik si Julian. Mas mahigit, kailangan na natin siyang balikan. Ang huling pinto ay nasa puso niya. Bumalik ang 9 na magkakapatid sa lungsod ng San Eustacio, kung saan nanatili si Adrian, ang panganay. Matagal na, siyang nakatira sa malaking bahay na puno ng mga ginto, mamahaling tela, at mga tauhang sumusunod sa bawat utos niya. Ngunit sa kabila ng yaman, malungkot ang kanyang mga mata, parang may hinahanap na hindi kayang bilhin. Nang dumating ang 9 niyang kapatid, pinapasok sila ng mga gwardya matapos magdalawang isip si Adrian. Tahimik ang lahat habang naglalakad sa marmol na sahig. Si Julian ang unang nagsalita. Mas mahigit, Kuya Adrian, 8 na kami. Hinahanap ka namin dahil ikaw na lang ang kulang. Ngunit malamig ang tugon ng panganay. Mas mahigit, ano pang kulang sa akin? May bahay ako, may yaman ako, may kapangyarihan ako. Kayong lahat, iniwan niyo ako noon. Umusok ang galit sa kanyang tinig, at bumigat ang hangin sa loob ng bulwagan. Lumapit si Bianca. Mas mahigit, hindi ka namin iniwan, kuya. Ang tadhana lang ang naghiwalay sa atin. Pero ngayon, may pagkakataon tayong bumawi. Tumingin si Adrian sa lumang kahon na hawak ni Julian. Mas mahigit, iyan ba ang sinasabi ninyong kayamanan? Isang kaong walang laman. Ngunit nang lumapit si Helena, bigla siyang nagsalita ng time. Mas mahigit, hindi ito basta kahon. Simbolo ito ng ating pagkakapatiran. At ikaw ang huling susi, kuya. Ngunit sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Bumukas ang pinto ng silid tago ni Adrian, at bumagsak ang mga ginto mula sa mga ball. Isa-isa silang gamulong sa sahig, parang alon ng kasakiman na gustong lamunin ang lahat. Napatigil si Adrian. Mas mahigit, ang yaman ko, bulong niya habang tinatangka itong sagipin. Ngunit hinawakan siya ni Julian. Mas mahigit, kuya, pabayaan mo na. Hindi yan ang kayamanan ni inay. Napatitig si Adrian sa mukha ng bunso, marumi, pawis, ngunit puno ng kabutihan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sariling kasakiman. Dahan-dahan niyang binitiwan ang ginto at napaluhod. Mas mahigit, patawad, pinili ko ang yaman kaysa sa inyo. Lumapit si Dalisay at niyakap siya. Mas mahigit, hindi pa huli ang lahat, kuya. Ang pagmamahal ng pamilya ay laging may puwang. Habang nagkakayakap sila, isang liwanag ang lumabas mula sa dibdib ni Adrian, isang singsing na may ukit ng puso at araw. Ito pala ang huling tanda ng pagkakapatid. Nang hawakan ito ni Julian at idikit sa mga naunang tanda, kahoy, bituin, barya, palayok, at pako. Ang lumang kahon ay biglang nagliwanag ng labis, na parang apoy ng araw. Sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang matandang lalaki, ngunit ngayon, malinaw na ang kanyang mukha. Siya pala ay ang kaluluwa ni Mang Ambo, ang kanilang ama. Mas mahigit, mga anak, wika niya, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang pagkakaisa ninyong muling binuhay. Lahat ay napaiyak. Ngunit bago pa sila makapagsalita, nagsimulang bumukas ang kahon, dahan-dahan. At mula roon ay lumabas ang isang liwanag na hugis puso na lumibot sa kanila, pinagsama ang lahat ng tanda. Ang araw, bituin, barya, palayok, pako, at singsing. At naging isang gintong puso na tumibok sa gitna ng kanilang yakapan. Habang nagliliwanag ang gintong puso sa kanilang harapan, napuno ng init at liwanag ang buong bahay ni Adrian. Ang dating malamig at tahimik na tahanan ay biglang naging puno ng saya at halakakan, tila muling nabuhay ang diwa ng kanilang mga magulang. Ang kaluluwa ni Mang Ambo, na nakatayo sa gitna ng liwanag, ay ngumiti sa kanila.
Mas mahigit, mga anak, wika niya, ngayon ninyo napatunayan na ang tunay na kayamanan ay hindi sa bulsa, kundi sa puso. Isa-isa niyang tiningnan ang 10 magkakapatid. Mas mahigit, Adrian, natutunan mong ang ginto ay walang saysay kung walang pagmamahal. Bianca, ang karunungan mong ginamit sa kabutihan ay gabay ng lahat. Crispin, natutunan mong ang hirap ay hindi kahihiyan. Dalisay, ang kabutihan mo'y nagligtas ng marami. Emilio, ang tapang mo'y ginamit mo para sa kapayapaan. Felisa, natutunan mong ang kaginhawaan ay dapat ibahagi. Gregorio, ang iyong pagkakamali ay naging daan ng pagbabago. Helena, ang pananampalataya mo'y nagbigay liwanag. Isko, ang pangarap mo'y naging tulay sa pag-asa. At ikaw, Julian, ang puso mong busilak ang nagbuklod sa ating lahat. Niyakap ng magkakapatid ang kanilang ama habang unti-unting nagiging liwanag ang kanyang anyo. Mas mahigit, ngayon ay panatag na ako, wika ni Mang Ambo. Iwan ko sa inyo ang gintong puso, simbolo ng inyong pagkakaisa. Ingatan ninyo ito, at manatiling iisa. Pagkaraan ng ilang sandali, naglaho ang ama sa liwanag. Ngunit naiwan sa kanilang gitna ang gintong puso, tumitibok, at tuwing may kabutihang ginagawa ang isa sa kanila, ito'y nagliliwanag muli. Nang makalipas ang ilang araw, nagpasya silang bumalik sa bayan ng kanilang kabataan, sa pagitan ng burol at dagat. Doon nila muling itinayo ang bahay ni Inay at Itay, at ginawa itong tahanan ng lahat. Muling nagtulungan ang magkakapatid. Si Bianca ay nagturo ng mga bata sa baryo. Si Crispin ay nagtayo ng tindahan para sa mga magsasaka. Si Dalisay ay nagluto para sa mga dukha. Si Emilio ay nagtayo ng bantayog para sa mga bayani. Si Felisa ay nagbigay ng puhunan sa mga kababaihan. Si Gregorio ay tumulong sa mga nalulong sa bisyo. Si Helena ay nagtatag ng kapilya sa burol. Si Isko ay gumawa ng tulay papunta sa pamilihan. At si Julian, ang bunso, ay nagtanim ng mga punong kahoy sa paligid ng bahay, tanda ng bagong simula. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, biglang lumiwanag ang gintong puso na nakasabit sa dingding. Naramdaman nilang parang niyayakap sila ni Mang Ambo at Aling Rosa mula sa langit. Tahimik na nagsalita si Julian. Mas mahigit, hindi pala natin kailangang maging mayaman para maging masaya. Ang mahalaga, buo tayo. Ngumiti si Adrian, at sa unang pagkakataon, tunay siyang ngumiti mula sa puso. Mas mahigit, oo, Julian. Iyan ang yaman na walang hanggan. Lumipas ang maraming taon sa bayan sa pagitan ng burol at dagat. Ang bahay ni Mang Ambo at Aling Rosa, na minsang lamuma at gumuho, ay ngayoy muli ng matibay, puno ng tawa, alala, at mga bagong henerasyon. Ang 10 magkakapatid ay tumanda ng may kapayapaan sa puso. Ang gintong puso, na minsang galing sa lumang kahon, ay nakasabit sa gitna ng kanilang tahanan, kumikislap tuwing may kabutihan, pagtutulungan, o pagmamahalan sa baryo. Dahil sa kanilang halimbawa, naging maunlad ang buong komunidad. Tinatawag silang lahat ng tao bilang 10 ilaw ng San Dario. Ang bawat isa'y nag-iwan ng pamana sa mga susunod na salinlahi. Adrian nagturo ng tamang paggamit ng kayamanan, at nagtayo ng paaralang nagtuturo ng kababang loob. Bianca nagpatuloy sa pagtuturo, at pinalawak ang edukasyon sa buong lalawigan. Crispin nagtayo ng mga bahay para sa mga walang tahanan, at tinawag ng lahat na, ang mabait na manghuhukay. Dalisay nagtayo ng kasinang bayan, kung saan libre ang pagkain para sa mga nagugutom. Emilio nagturo sa kabataan ng tapang, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Felisa ginamit ang kanyang yaman sa pagpapagawa ng ospital at paaralan. Gregorio nagpatayo ng bahay-aralan para sa mga nalulong sa bisyo, tinawag niya itong Bagong Buhay Center. Helena nagpatayo ng simbahan sa tuktok ng burol, tinawag na Simbahan ng Liwanag. Isko nagtayo ng mga tulay at daan na nagdurugtong sa mga baryo. Julian, ang bunso naging tagapangalaga ng lupa at nagtanim ng libo-libong puno, tinawag ng mga bata na lolo ng kalikasan. At tuwing gabi ng kapistahan, nagtitipon ang buong baryo sa ilalim ng malaking punong itinanim ni Julian. Doon, binubuksan nila ang tahanan ng 10 magkakapatid upang ipasa ang kanilang aral. Mas mahigit, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang iniwan mo sa puso ng kapwa. Mula noon, itinuring na sagradong pamana ng bayan ang gintong puso. Hindi ito tinatablan ng kalawang o alikabok, sapagkat ito raw ay tumitibok tuwing may pamilyang nagkakaisa, o pusong marunong magpatawad. At sa huling pagkakataon, habang nakaupo sa beranda, tumingin si Julian sa langit at bulong niya. Mas mahigit, Inay, Itay, buo na po kami. Mula sa kalangitan, sumiklab ang isang liwanag na tila hugis puso.
At sa ilalim ng mga bituin, ang buong bayan ng San Dario ay napuno ng pag-asa, kapayapaan, at pagmamahalan magpakailanman.